Hi, magandang oras, mapagpalang araw at minuto, segundo at pati na rin break time sa inyong lahat mga maaangas kong kababayan. Ngayong araw na ito, ngayong oras din ora mismo mga kababayan kong maaangas, nagsalita na naman si Madam Maharlika tungkol dito sa nanalo sa Loto. At alam nyo, lahat ng mga binhi na itinanim ni Maharlika, last year ko pa ito naririnig. Last year pa niya pa sinabi, paulit-ulit niya sinasabi na merong anomalya dito sa PCS o sa Philippine Charity Sweepstake Office natin sa Pilipinas. At buti naman at napansin ngayon, actually nasa Senado ngayon, pinag-uusapan ngayon, yung edited na larawan, yung edited na picture ng babae na naluto, niluto para manalo sa luto. At nung habang pinapahinggan ko si Maharlika sa kanyang live kanina, ay nag-search ako kung totoo ba to. So nag-search ako, lumabas yung yung babae na kulay naka light blue ang kanyang damit at merong hawak-hawak na may binibigay yung babae. So tinignan ko yung picture. Sabi ko, edited na to. Bakit kaya halatang masyadong edited to? Ano kaya? Hindi ba ginalingan nung nag-i-edit to o nabwisit ba o nalasing o bakit hindi niya ginandahan para hindi siya mabisto, ano? Pero kitang-kita kasi na edited eh. Yun ang palaisipan para sa akin. And then, yung una, yung babae na nakamay hawak ay mag-isa lang siya. Yung nandito sa larawan natin, mag-isa lang siya. Pagkatapos, naging dalawa na siya at may iniabot sa babae. At nakita ko yung kamay na sa baba, edited na siya. Tapos, ikinumpara natin doon sa kamisita.link, yung link nung kamisita, yung nagbibinta ng damit na yun. Nakita natin na yun palang babae na yun na naka-blue ay model. Model pala yun. So, binalikan ko si Maharlika, tinignan ko, baka i-explain ni Maharlika to. Ayun nga, na-explain ni Maharlika at nakita natin na yung ulo, pinutol yung ulo, pinalitan yung ulo ng pinaka main na model ng clothes na yon. At nakita natin, naka-eyeglass, naka-mask din, orange yung kanyang buhok. So, grabe, sabi ko, ano to, panluloko na to, panluloko sa taong bayan na to. Kasi, nagiging dating parang fake ang dating. Kasi sabi kasi sa interview, narinig natin sa Senado na ito ay totoong tao, sabi ni Mr. M. Totoong tao to. Pero nung na-explain ni Maharlika, hindi pala totoong tao kasi nga model. Yung katawan, yung ulo, pinutol. Ngayon ang tanong, sino ngayon yung ulo na yun? Na may orange ang buhok? Sino yun? Dapat tutukan ito ng Senado at imbestigahan lahat ng mga lumalabas na pangungusap sa bibig ni Mr. M kung talagang nagsasabi siya ng totoo. Tingnan mo, kung mahirap magsalita, pero si Maharlika na lang. Kasi mas safe si Maharlika kung siya ang magsasalita. Okay? Okay mga maangas, panurin natin to at siguradong kayo ay hindi matutuwa dito pag makita nyo. Parang iwan ko ba? Bakit ganito ang nangyayari sa bansa natin? Tara, tignan natin. Ang picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, napakasinungaling, di ba? Okay, putulin muna natin yan. Inamin yan na edited. Ito po yung video na yan. No, not video. Ito yung picture muna. Okay, pinantay natin dito. Okay, here's the picture. Okay, edited. Okay, inamin yan. Nakita niyo yung picture na yan. Edited. Okay? So, nagkalat na ngayon yan. For sure, alam nyo na. Nakita nyo yung damit, yung sa kaliwa po, model ito ng kamiseta. Actually, yung kamiseta sa Pilipinas, brand. Favorite brand ko yan nung ako'y nandyan sa Pilipinas. Even nung umuwi ako, meron ako biniling kamiseta na damit. Talagang pinromote pa, no? Baka tataas ang sales nila. So, nung umuwi ako, bumalik ako ng Amerika. Ayan yung picture. Di ba? Parehong-pareho. Ngayon, mga kababayan, tapusin muna natin yung boses ni Robles. Nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor edit. Okay. Sabi niya, kasi daw one time may nagreklamo daw na sana wag naman ipakita yung damit, di ba?
Inaamin niya na poor editing daw. Okay, poor editing, 'di ba? Ang poor na mga editors ninyo, pero ang million yung panalo, 'di ba? Yung multi-million na pinanalunan nyo, tinitipid nyo yung editor ninyo. So, baka pati editor nyo underpayment. Okay, go. Pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, Okay, so the objective daw is, i-conceal o pagtakpan na may identify sa kanya. Kung di ba naman, you know what, palusot ito. Malinaw pa sa sikat ng araw na demonyo itong si Mel Robles dahil malakas ang loob niya, dahil siya ay binaback upan ng First Lady Ahas, dahil magkakasabwat sila. Kung yan ang reasoning mo na ikukonsil mo yung damit, bakit ang daming panalo niyan? O konsil natin, bumili ka ng damit dyan sa SM o kung saan man, sa boutique, di ba? Kung yun ang reasoning niya. Pero kasi dahil sinungaling, dahil demonyo, dahil magnanakaw, lumalabas sa bunganga ng isang tao kapag nagsisinungaling at kapag evil ang pagkatao niya. Tuloy. so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Okay, narinig nyo, pinalitan daw yung clothing. O, pakinggan nyo uli ang tanong ni Tulfo. Bakit kinakailangan palitan ng clothing? Again, part 2 yan ng pag-conceal kasi na-identify. Napipik ko na, nagagaral ka na again, kay part po yan ng pag-conceal. Okay. Damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, yun yung suot niya, ganyan. On that day, pakinggan mo, on that day, kung yung mga kapitbahay niya, yun ang suot niya. Obvious, tanga na lang ang maniniwala sa buwakan ng inang to. Kung nakapag-selfie siya, meron yung pong... Kung nakapag-selfie siya, ano yung, yung connect? O kung that day, mga kapitbahay nun, kung nakapag-selfie siya. Diba? Obvious na binababoy kayo dyan sa Senado. Unless na lang pare-pareho kayong baboy. Tao sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. Back up natin ng konti. That day, yung mga kapitbahay po, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, meron po nakapagreklamo sa amin. Favorite clothes po kasi, kaya nalaman siya. Sino yung nakapagreklamo? Dapat nga pigay ng gusto to eh. Mayroon silang executive session right now. Mali, 1,600,000,000% katumbas ng pinanalo nilang loto na sinungaling ang buwakan ng inang Robles na ito. Dahil nga ulitin ko, kasabwat niya si First Lady Lisa Araneta Marcos, aka Ahas Botod. Tuloy. Honor, if there is something to apologize, is the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity. So at least inamin nyo. Okay. Ayan, So, marami. hindi pwedeng apologize. Number 1, fake news. Number 2, binababoy, niloloko ang Pilipino. Okay? Number 1 lahat, pagnanakaw, pagkukurap. Okay? Nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So sorry, inamin nyo, we're not very good at editing the clothes. Pero yung Hindi sila magaling sa editing kasi hindi nila ginagastusan kasi gusto nilang kumamkam ng kumamkam. Okay, tuloy. edited. Hindi po, totoo. Ay, back up lang natin konti. Amin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So sorry, inamin nyo, edited ito. we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay na yan. tao to. Tunay na tao po yan. Tandaan nyo yan Sabi niya ang tao hindi edited. Tunay daw na tao. Okay, mamaya babalang kasi natin. Okay. So, kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make ang sure na lahat talaga po on record dyan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? Okay, isusubpina kasi gusto pang patagalin. Gusto pang na-distrong ka rin. Okay? So right now, nag-executive session sila sa Senate. I don't know kung tapos na. Eto mga kababayan, open natin lahat ng ating mga mata. Kaya ito pinakita, ayan po yung pinagkuwaanan ng picture. Buti na lang, may mga magagaling tayong mga netizen na nahanap nila yan. Actually, may nag-send sa akin yan. So, ang sabi dyan, ito pala yung original na sinend sa akin. Okay?
Ayan, tignan nyo, Hana. Yung kanan, ito yung pinakalat ng PCSO. Then yung kaliwa, yung model ng kamiseta. Alright, tanggalin ko muna. Ito yung nag-send sa akin yan eh. Okay, may nag-send. Okay, ganyan. Okay? So actually, yung sinabi pa niya, from Camisera store. So sabi ko, I think it's Camiseta. Buti na lang, alam ko yung brand na yan. Okay? Kaya ginugol ko Camiseta. Punta na ngayon tayo sa Camiseta website. Ayan po. Okay? Yan yung Camiseta website. So, ito ang kinuha niya, yung first photo. Ayan, tingnan natin. Okay. Okay. So, nakita ninyo, pati yung pag-tuck-in, di ba? Ayan po yung Camiseta. Ayan na. Pati yung pag-tuck-in ng damit. Okay. Tingnan natin ito. Stop sharing. Blue checkered. Pindutin ko lang ulit. Diba yung website nila? Okay. Okay. Basta Camiseta yan. Gusto ko sana, ayan yung logo nila Camiseta, di ba? Ayan. Mga palangga. Kita nyo yan. So, yan yung model. WB Dryna o Dryna, anong pronounce yan. So, nakita nyo dyan ang galing. Then, ibalik natin to. Camiseta yan. Kahit pumunta kayo sa camiseta.com, website nila yan. So, balik natin itong pinrepair ko sa inyo. Ito. Okay? So, ang sabi ni Robles kanina, totoong tao daw. Ay, totoong tao. Paano maging totoong tao? Yan palangga. Okay? So, sinong pinugutan ni Mel ng Julo para itongtong dito, ipalit dito sa magandang modelo na ito? Nakita niyo, di ba, yung pagkaayos ng damit pare-pareho. Then, since inamin niya na, wala nang kawala, inamin niya na ito ay edited. Alright? Yan ang edited. So, hindi itong tunay na nanalo kasi yung katawan na tinataglay niya ay katawan ng model. Nakuha nyo? Ang katawan ito, inedit lang, pinadark, edited nga eh. Itong kamay na yan, baka kamay ng asawa ni Robles o ng kapatid niya, whatsoever, baka ito mismo nakasalamin na yan, si Robles, o yung asawa niya, you'll never, pinag-outfit niya yung asawa niyang shopping dito sa Amerika, sa Europa, gamit ang pera ninyo. So definitely, fake news at pangluloko yan sa taong bayan dahil hindi totoo na totoong tao itong nanalong ito. Dahil yan po ang pinagwaan nila ng katawan na yan. Inedit lang nila yung kamay. Okay, ewan ko kung kaninong kamay ito. Okay, dinugtong-dugtong, kaya nga nahalata ng mga magagaling sa technology na ito ay edited. So definitely, mga kababayan, actually, ang Camiseta is pwedeng yung sampahan ng kaso itong mga hayop na to. Itong si Robles at ang PCSO. Okay, sampahan nyo ng kaso kasi dinistort nila yung magandang modelo ninyo. Tinanggalan nila ng ulo, ginugutan. Sino yan nakasombrero? Nakaano na yan? Diba? So mga palangga, tanggalin natin. Tanggalin yung mukha ko. So doon yung makikita na huling-huli na sinungaling, hindi na sinungaling, demonyo. Lahat ng kahayupan na kay Robles. Dahil nga malakas ang loob niya, dahil magkasabwat sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos, aka Smuggler Ahas, demonyo, butod, lahat na. Kaya, there's no reason para magtagal ang Marcos Jr. Okay? AKA Kuting ng Norte at si Lisa at 10 ng mga judge mo na magnanakaw dyan sa gobyerno, wala nang puwang sila dyan dahil the moment na niloko nila ang Pilipino. Di ba nakita ninyo yung 10 million na ipapatong sa ulo ko para patayin nila ako, kinuha dyan sa winning ni Robles? At kung hindi magpapabayad si Tulfo, kung hindi siya kakausapin ng gobyerno, sino yung gobyerno? Si Lisa at si Marcos Jr. Ayun mga kababayang maangas. Alam niyo mga kaibigan, ang mga sunod-sunod na nangyayari sa ating bansa, sana hindi ako magkamali na ito ay hinahayaan ng langit.
para ma-expose lahat ng mga kasamaan na nangyayari sa ating bansa. So huwag tayong magtaka kung sa mga darating na buwan at mga taon ay maraming mai-expose sa ating bansa. Ano niyo, parang blessings in disguise yung ginawa nila sa Congress, yung pagbalahura nila kina Ka-Eric, at yung panggigipit nila kay BP, Inday Sara, at kay Pangulong Duterte, at sa Is-Imin-Ay, at yung mga panggigipit din nila kina General Bantag at Tibes. Sa tingin ko parang blessings in disguise itong nangyayari dahil parang bumerang ang dating parang binabalik yung mga lahat na pang-aapi na ginagawa sa taong bayan ay pinapakita ng langit kung ano yung mga kasamaan na ginagawa ng mga ito, So sana nga hindi ako magkakamali dito sa aking opinion, sa aking analysis, na sana nga yung mga nangyayaring expose sa ating bansa ay tulong ng langit. Kasi kawawa talaga ang ating bansa, sa totoo lang. Pinaglalaruan ng ating bansa, na hindi tayo mapalagay bilang mga Pilipino dahil nasanay tayo sa 6 na taon ni PRRD na nakita naman natin yung standard ng kanyang governance at gusto natin yung ganung kalidad ng pamamahala. Merong malasakit talaga na mararamdaman ng ating mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan, mga kababayan natin mga nasa laylayan na damang-dama talaga nila ang malasakit ni Pangulong Digong. Alright mga kababayan kong maangas, mag-isip-isip na lang muna tayo sa ganitong mga nangyayari sa ating bansa. Bukas na naman, may panibagong balita na naman yan at pag-uusapan na naman itong bagay na ito. Alam ko hindi na bubo ang taong Pilipino ngayon, lalo na't tumaas ang kalidad ng teknolohiya sa informative information ngayon sa ating mundo, at napakadali nating maditik yung mga nagsasalita ng kasinungalingan at nagsasalita ng pawang katotohanan lamang. At pinapasalamatan ko si Madam Maharlika. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan, lagi-lagi, araw-araw, gabi-gabi, oras-oras, para naman manatili kang malakas na naghahayag ng mga istorya ng mga kabilahang pangyayari ng ating bansa. Mabuhay ka. Yun lang mga kababayan. Magandang buhay. Bye.